Magasugod kita pagi sa sini nga pamangkot. Is it possible for a Christian to live with emptiness? Kangay sa inyo, Kristohanon kamo. Nagbato na kamo kay Jesus, bata na kamo sang Dios. Posible ba lang maagyan pa naton sa aton kabuhi nga may do empty ang aton nga life? Kadumdum kamo sang balita or kabati kamo sang balita nga ang bata ni sino gani? Ni Kim at Yensa, no? Nag-suicide. Kag hindi lang amo na. Ang bata sang migo ko nga pastor. Lalaki. Nag-suicide man. Sang nagliligad lang nga inadlaw. Iya lapit na iya sa akon. So, matingala kita nga gakatabo ina sa taho. Kung lang tawo nimo do bastante man sa pagkaon, mayo man ang pangabuhi, pero nga agaabot sa punto nga ga-empty ang aton nga life. Inablang do wala sing unod, do miserable, kag do wala sang kapuslanan. And then amo na gina-end na lang sang nagakapyot sini nga kabuhi. So diri kita sa gihapon sa aton nga tema, the emptiness of life. Kagamo ini ang last part sang aton nga series, and pangabayon ko kamuliwat sa pagtindog. Let us read all together in the book of Ecclesiastes chapter 12 verses 13 and 14. Basahon naton sang dungan. Ready? Read. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Mga muyo kita. Langit no namon nga amay, nagapasalamat kami sa sininga adlaw. We know, Lord, kadamo sang sablag, pagi Ginoo sa panahon, sa bagyo o kun ulan, pagi man Ginoo sa mga sari-sari namon Ginoo, nga mga libog, kag mga trabaho. Pero salamat gid kay kami nagtipon sa sininga lugar para masimba ikaw. Sa tinutuyo nga mahimaya ang imong ngalan, kag sa tinutuyo Ginoo nga kami matudluan sa imong nga pulong kung ano ang dapat namon nga himuon, so that hindi kami mahulog sa vanity of life. Buligi kami Ginoo sa pag-insindi, tagay kami sang wisdom and understanding, make us worthy to receive the blessing of your word, and use me, Father, for your honor and for your glory. In Christ's name, amen. Magapong ko ang tanan palihog. Natun-an ta sa mga nagliligad nga mga sinimana about the emptiness of life. Number 1 digto, kung natandaan ninyo, nga ang kabuhi diri sa kalibutan, wala untat nga trabaho. Sige lang nga trabaho hasta magtigulang. Wala untat kung trabaho lang aton istoryahan. Ikaduha pagid, wala sang bag-o sa idalom sang adlaw. It means ang kabuhi naton balik-balik, boring kun dutanon lang ang aton nga focus. And last Sunday natun-an naton nga ang world's wisdom is useless. Bisan ano mo katuon, for example, nakagraduate ka na sa 4 ka tuig nga kurso, ma-masteral ikaw, and then makuha ka pagid doctorate, kag mag-eskwela ka pagid lain nga kurso. Yes, maayo ina, makabulig ina. Pero kung mahambal naton nga garantiya ina, nga hindi na kita makalambot sa emptiness of life or vanity of life, dara kita nagsala. Kay ginaubos siya aton nga oras para sa aton nga Ginoo, pagi sina nga paghibalo sang kaalam, pagtipon sang kaalam. Ginhambal diri sang the book of Ecclesiastes, after niya na studihan kag na obserbahan ang kabuhi sa idalom sang adlaw. Siling ni Solomon, ang tanan-tanan nga hilig na kon diri sa kalibutan na angkon ko. Di bala, tanan kita may mga aras ang hilig. Iban hilig nila music. Ang iban hilig nila instruments.
Ang iban hilig nila cellphone, movies. Ang iban hilig nila mag-travel. Ang iban hilig nila mag-build, mag-construction, or maghimo sang projects. Si Solomon, ang tanan nga hilig sang tao diri sa kalibutan, ara saya. And then sila niya, ang tanan na himo ko, ang tanan nga gusto ko na angkon ko, pero ang balya, in Ecclesiastes chapter 12 verse 13, after sinanakon ba angkon, sila niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Lantawon ta kung ano gidman ang konklusyon sini. Ang bottom line sang kabuhi naton, sila niya, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Amo niya ang importante sa kabuhi sang tao kag sa aton nga Ginoo. Kay sila niya sa verse 14, God shall bring every work into judgment. Tanan nga ginhimo ta, ihukman sang Ginoo. Tanan nga sekreto, maayo man ina o kun malain. Now karon ang makadto kita sa title sang aton nga mensahe subong adlaw. Ang title, The Antidote of Life's Emptiness. When you say antidote, it means ang cure, ang bulong sang pagiging empty sang kabuhi. Paano na naton mabulong ang emptiness or ang vanity of life? So number one, kung gusto mo hindi mangin empty ang imo kabuhi, hindi mangin miserable kag mangin wala sing pulos, kinanglan mo ni mabalaan. Number one, you need relationship with God. Dapat ikaw may ara gid sang relasyon sa aton nga Dios. Siling ni Solomon diri sa may Ecclesiastes chapter 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. He said, fear God. Kahadloki ang Dios. Mambalkati di indra ang relasyon, pastor, sa paghadlok sa Dios. Kung nagakahadlok ikaw sa Dios, may ara ikaw sang insakto nga relasyon sa iya. Because hindi man ikaw makaangkon sang kahadlok sa Dios, kung una-una, hindi mo siya kilala. For example, nga ang tao nahadlok siya nga makilatan. Dahil balasan ng liligad nga adlaw, grabe ang kilat. Tunog-tunog ang daguob. Bisan ara kami sa sulod kwarto, kulbaan kami kay gabi gidya katama ang kilat ula untat. Makulbaan ang tao sa kilat because kabalo siya kung ano nga halit ang mahatag sang kilat once nga maigo siya. Subot silingon may knowledge siya about sinang kilat nga na. Ang tao kung magakahadlok siya sa Dios, it means may ara siya sang pagtuo para sa aton nga Dios. Kilalaya ang Dios. That is why may ara siya sang relasyon sa aton nga Ginoo. Ang word nga fear in Hebrew ginatawag ina nga yira. Kung sa English, insidihon nato ng fear hadlok, kulbaan. Pero ini nga word nga fear may ara sa isa pagid ka meaning, it means revere, awe, and respect. Kung ikaw nagatrabaho, may ara na siya nga feeling nga nahadlok ikaw sa imo nga boss. Hindi bangod kay ang boss mo gapanguga, gapangtiro, nahadlok ikaw sa boss mo kay ginarespeto mo siya. Di ba may amo siya nga feeling? Nahadlok ikaw makasala sa boss mo kay hindi ka gusto nga masubuan siya. Ginatahod mo siya, ginarespeto mo siya, taas ang pagtulok mo sa iya. Amo ini ang butsilingon sang pagkahadlok sa aton nga Dios. Ginarespeto ta sa, ginakadlokan ta sa, kag gina-honor ta ang aton nga Ginoo. Diri sa istorya sa may Matthew chapter 20, may duha ka bulag. Two blind men. Nagbantay sila sa lugar nga mag-aagi si Jesus. Siguro,
ini nga mga bulag, anting ilang nga dulunggan. Amo na ang mga utod naton sagad ni sila sa music. Siguro bati-bati nila nga, uy, si Jesus maagi. Batian nila. So nagbantay sila digto sa alagyan sang aton nga Ginoo. In verse number 30, two blind men sitting by the wayside, when they heard that Jesus passed by, pagkabati nila, nga ara si Jesus maagi, cried out, nagsinggitan sila sang grabe, saying, "Have mercy on us, O Lord, thou Son of David." Verse number 31, and the multitude rebuked them, because they should hold their peace. But they cried the more, saying, "Lord, have mercy on me, thou Son of David." Ang mga tao sa ilatupad na akig, kagahod sa inyo, ipus na bla. Siguro singgitan sila. Kung ikaw man, abi, tsansa na nila to nga mabatian ni Jesus, hindi ka pa imo yung maghatag sang imo nga best sa pagsinggit. Now, sa pagsinggit nila, of course, nabatian sila sang Ginoo. Base gani, nagkadto ang Ginoo para sa ila. So, pagsinggit nila, Jesus stood still, nagkadto sa ilang Ginoo, and called them, and said, "What will ye that I shall do unto you?" And then silang sining ng mga bulag, "Lord, that our eyes may be open." Ginoo ang amon nga mata, gusto namon makakita. And then ang Ginoo naluoy sa ila. Kagintandog ang ilang mga mata. And insigida, ang ilang mga mata makakita na dayon. May nakahibaluan ka mo diri nga eye clinic o si Brother Vicente kag iya nga mga upod kaagi ka mo na or nakabalita ka mo nga may ara sang doktor nga gintandog gilang mata nyo, makakita na kamo dayon. Siguro nagkanto na kamo to kung nabatian nyo na, di ba? Wala pa ya sang bulag nga ginbulong sang doktor nga nakakita. Imposible na iya katama. Pero ini si Jesus, gintandog ya lang ang mga mata sining mga bulag, and then nakakita na sila. And then sa diri palang nga tinion, nagsugod ang tutuod nga kabuhi sining mga taho nga ni. Hindi bangod kay nakakita ng ilang mga mata, but because nakaangkon sila sang personal nga relasyon sa aton nga Ginoo. Hindi tuya ang pag-ayos ang ilang mata, nagbag-o ilang nga kabuhi. Kundi ang pag-angkon nila sang personal nga relasyon kay Jesus. Because lang taon mong kalibutan, damo-damo man makakita, wala man sila relasyon sa Ginoo. Lang taon mo kabuhi nila, hindi man mapuslan. Siling ni John Newton, kung nakilala niyo ini si John Newton, isa ini siya ka taho nga nagapamaligya sang slaves. Perti ini katunto nga tawo. Damo-damo ini nga taho nga kabuhi ang ginhalitan niya sini. Pero bangod kay ang iya nga barko ginbagyuhan sa tunga sang lawod, naghimo siya sang covenant sa Ginoo, "Lord, kung buhion mo pa ko subong, ihatag kong kabuhi ko sa imo." Sa malipot nga istorya, nagbaton sa Ginoo ang ini nga taho kag nagpastor, kag nag-alagad sa Ginoo. Naghimo siya sang ambahanon nga pinakasikat. Kabati ka muna sang ambahanon niya. Siling ni John Newton, "Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. I was blind, but now I see." So hindi gali iya but sa lingon nga ang tao na ayo sa iya balatian, ang tao nagsaka iya nga sweldo, nagmayo iya nga pangabuhi, nagbago iya nga kabuhi. Ang paghuman naton sang desisyon
nga makaangkon sang personal nga relasyon kay Jesus, amo na iya ang nagahatag sang pagbag-o sang aton nga kabuhi. Something big happens when you have a personal relationship with Jesus Christ. Kay siling sang Romans 8:17, kung bata ikaw sang Dios, then heirs of God and joint heirs with Christ. Ang mga bata sang Dios manugpanubli ina sang aton nga Ginoo. Ano bala ka nami kung manugpanubli ikaw sang manggad? Sang langit nun nga manggad sang aton nga Ginoo. In John 1:12, ginhambal yadri, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Ginatudloan niya kita kung paano mangin anak sang Dios. Kagsiling niya diri, para mangin anak ikaw sang Dios, you need to receive Him. Excuse anay. Ilikaw ko lang nay. Kinanglan naton batunon si Jesus. Kag paano naton siya batunon? Siling diri sang pulong sa Ginoo, mabaton mo siya kung nagtuo ikaw sa iyang ngalan. Kag amoy nang pamaagi para mangin anak ikaw sang Dios. Ang magtuo sa iyang ngalan. Now karon na ari ang iyang ngalan. His name is Lord Jesus Christ. Kinahanglan mo ini tuuhan para mabaton mo siya. Tuuhan mo ang iyang ngalan nga si Jesus. Ang iyang meaning, siya ina ang Dios, kag siya ina ang manluluwas. Tuuhan mo man nga siya si Kristo. Kinanglan mo man batunon nga siya langgid nagaisahanon nimo nga manluluwas kag wala na sang iban. Kung nagapati ikaw kay Jesus nga siya si Kristo, dulaon mo to tanan nga ginasaligan mo nga makaluwas sa imo. Kag siya langgid isa ang imo saligan nga manluluwas. Because He is the Christ. He is your Jesus, the Christ. And another, He is Lord. Magambal ikaw nga Lord means Master. Siya langgid isa ang sundon mo sa imo nga kabuhi. Kung gintuuhan mo ini nga ngalan, then siling sang pulong sa Ginoo, mangin bata ikaw sang Dios. You have that personal relationship with the Lord Jesus Christ. Mga abyan ko, bisan ano pa kadamo sang imo relihiyon, bisan ano pa ikaw kabuot, bisan ano pa ikaw kaalwan sa paghatag, kung wala nimo gintuuhan ang ini nga ngalan nga ginhatag ya, hindi ikaw mangin anak sang Dios. Hindi ikaw makaangkon sang personal nga relasyon sa aton Ginoo. Then your life will be empty. Siling ni Jesus sa may John 10 verse number 20, notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subjects unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Sa aton bala, kadasig sa aton malipay, kung nag-graduate aton nga bata, kung nagsaka aton nga sweldo, kung nagdaog ang aton nga team sa NBA, lipay-lipay kita. Kung ginsabat kita sa ginapangaluyagan naton, lipay-lipay kita. Pero siling ni Jesus, hindi ka mo magkalipay sinang witi-witi nga bagay. Magkalipay ka mo nga ang inyo nga mga ngalan ginsulat sa langit because you have that personal relationship with the Lord Jesus Christ. And number 2, ano ang antidote, ang cure sang emptiness of life? Number 2, resolution to follow God. Anong resolution? Ito paras na bala sa New Year's resolution. It means may ara ikaw sang bag-o nga desisyon. Resolution means your decision nga magsunod sa aton nga Ginoo. Because pagbaton mo sa iya, dala na to ang ngalan niya nga Lord. It means masunod gid ikaw sa iya.
Siling sang Ecclesiastes 12 verse 13, let us hear the conclusion, the whole matter, fear God, and keep His commandments. Tumanon ang mga mando sang aton nga Ginoo. Balik kita diri sa may duha ka bulag nga tawo nga ginaayo sang aton nga Ginoo. Sang nakabaton na sila, sang pag-ayo sang Ginoo, nakakita ng ilang nga mata, anong natabo dayon sa ilang nga kabuhi? Amazing. Siling sang pulong sa Ginoo. And they followed Him. Ginsunod nila si Jesus. Naghuman sila sa desisyon nga sugod subong masunod kami kay Jesus. That is why may kanta, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nagsunod sila kay Jesus. May resolution sila nga mag-follow sa aton nga Ginoo. Amo inagali ang cure nga hindi mangin wala pulos or empty ang aton nga kabuhi. Si Apostle Paul nagsiling sa may Philippians chapter 3 in verse number 7. Siling niya, ano nga mga butang ang nagginansya ko sa pagiging pariseyo ko? Ano to nga butang ang nagginansya ko nga nanginsalaligan ako sa mga kaparian sa amon nga relihiyon? What things were gained to me? Those I counted loss for Christ. Ato tanan nga naangkon ko sa kabuhi sang una, kaperdihan to kay Kristo. Yea, doubtless, and I count all things but loss sa kagrabe nga kaalam nga nahibaluan ko sa kay Kristo Jesus nga akon nga Ginoo, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Mga utod, si Apostle Paul, diriya lang na talupangdan, samtang nagasunod siya kay Jesus, nga ato ba lang iya nga mga achievement sa kabuhi, wala to gali pulos. Kung gasunod ka gali sa Ginoo, dara mo palang maintindihan nga basura gali ang ginatipon sang tawo nga wala nagasunod sa aton Ginoo. Ano bala ang ginalagas sang tawo nga wala gasunod sa Ginoo? Pagkabutang diri sa kalibutan, di ba? Supot. Gabbing and never having. Amo na tanan, para sa aton tanan, para sa aton. Kaginhambal sang pulong sa Ginoo, kaangaylan na sang vapor. Nga abi mo may unod, pagdakop mo, wala gali unod. Soap bubbles. Sino sa inyo gampang sang soap bubbles? Inablang ginahuyop. Mga bata, namin na maglagas. Yay! Pagdakop, pak! Wala na. Wala gali. Ito naman. Pak! Wala na. And amo na ang aton ginahimo diri sa kalibutan. Chasing the wind. Abi naton kung maangkon ta na, malipayon na kita, satisfied na kita, pero wala gali. Siling ni Paul, gabi na naangkon ko, pero I count all things but loss, and do count them but dung, that I may win Christ. Verse number 10, that I may know Him. Siling niya, ariya ang akon nga lalagson sa kabuhi. Gusto ko pagid nga ma-experiensyahan ang Ginoo. Gusto ko man maangkon ang gahom sang pagkabanhaw. And then gusto ko man siya ma-fellowship bisan pa sa pag-antos. And being made confirmable unto His death. Sila nga, kung pwede nga hasta sa kamatayon, matilawan ko ang natilawan sang akon nga Ginoo. No wonder, in Philippians 1:21, he said, for me, to live is Christ. To die is gain. Ang tao niya sa kalibutan, kung mapatay, pierde.
Kaya ang tanan niya nga sinuptan, bilin niya. Pero ang tao nga nagasunod sa Ginoo, kung mapatay, daog. Kaya itong ginpangabudlayan niya nga pag-alagad sa Ginoo, hindi gidya madula hasta sa eternidad. Amo na ang bal ni David in Psalm 23 verse 6. Bangod kay gasunod siya sa good shepherd, sila nga sigurado gid ang kaayo kagang kaluoy sang Dios magasunod sa akon all the days of my life. Diri sa kalibutan, may blessing ako, hindi ko pagbabayaan sa Ginoo, way labot sina, maistar pa ko sa balay sang Dios sa wala sing katapusan. So, hindi pierde ang kabuhi nga nagasunod sa aton nga Ginoo. Si Jesus, nagaistorya sa iya nga mga disciples in Luke chapter 18, siling sang isa niya kadisipulo, Lo, we have left all and followed thee. Ginoo, ginbayaan na namo ng tanan. Nagsunod kami sa imo. Anong mabato namon? Siling ni Jesus, ginahambal ko sa inyo, ginapasigurado ko sa inyo, there is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God's sake, who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come, life everlasting. Siling ni Jesus, hindi ka mo magkabalaka. Pilo-pilo inyo ginansyahon. Sobra-sobra ang mabato nyo. Sa paghari ko, sa kingdom na kon sa 1,000 katuig, way labot sina for all eternity. Sa new heaven and new earth, perti pagid kasadya. Kung nagsunod ka mo sa akon. That is why wala sang perde sa mga taho nga nagasunod sa aton nga Ginoo. Number 3, ano pagid ang cure sa emptiness of life? Reason or purpose of existence. Dapat ang aton nga kabuhi may ara sang purpose or nahibaluan ta ang aton nga purpose. Naputabi mo tupad, balaan mo man purpose mo. Siling diri sang Ecclesiastes 12 verse number 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Amuni ang aton nga obligasyon. Amuni ang aton nga purpose of existence nga agintuga kita sang Ginoo kay kinahanglan ta magkahadlok sa Dios, magtuman sa iya kag hibaluon kung ano ang aton nga purpose diri nga gintugaya ta. Tanan nga gintuga may ara sang purpose. For example, sini nga machine perti kadako. Ano na yan iya nga purpose? Ako way ko kabalo, siguro gapang drill. Pero may purpose ina nga ginhimo, hindi man na nila paghimuon, hindi man na sila magasto sa amuna kadako. Kung wala na sang purpose. Di ba la? Ari, balaan nyo ni kung ano purpose ya? Teleskopyo ini. Para makita nila ang mga layo-layo ng mga bituon. Even ang mga bagay nga daw wala sing pulos, may ara sang purpose. O, sa inyo ba, ano ni purpose ya? Do useless, no? Pero may purpose na. Ginhimo na sang amune, kay may purpose. Siguro ba sa imon ilustrasyon, or kadlawan, amo na yang nga purpose. Even ang mga flood control nga palpak, may purpose na. Anong purpose nila? Balaan nyo na. May purpose ang tanan nga butang. May purpose gani ang palpak nga flood control. Imo pa kabuhi, wala purpose. Di ba la? Delikado mga utod ko kung hindi kita kabalo kung ano ang aton purpose sa kabuhi. Just like kay Elimelech. Si Elimelech,
digto na siya nag-a-star sa may promised land. Imagine, ang ginpanginmatyan ni Moses, ang mga ginpanginmatyan sa mga Israelites para makatabok sa Red Sea, para makalambot sa promised land. Si Elimelech, digto nag-a-star, naghalin pa siya. Gindalaya pa pamilyaya. Anong natabo? Saling diri sa Ruth chapter 1 verse 1, naghalin si Elimelech digto sa may Bethlehem, Judah, nagkadto siya sa may Moab, upod ang iya asawa kag duha ka bata nga lalaki. Verse number 3, and Elimelech, Naomi's husband, died. Napatay siya. Verse number 5, and Malon and Chilion died also, both of them. Napatay ang iya bata. Napatay siya, napatay ang iya nga bata. Nailo iyang asawa, nailo man ang mga asawa sang duwaya ka bata nga lalaki. You see, mangintalang-talang kag uyang ang aton tsimpo kag kabuhi kung hindi ta kabalo sang purpose sang Dios sa aton. I'm sure ang purpose sang Dios digto sila magtiner sa promised land. Kay promised land gani. Pero naghalin siya. Yes, nami mag-abroad, di ba la? Nami mga buhi digto kay progressive ang pungsod sang USA, Canada, ano pagid, England, or sa may London, kanami. But kung hindi ina purpose sang Dios sa imo kabuhi nga digto ikaw, ginadala ta lang sa peligro ang kabuhi sang aton nga pamilya. Dapat ara kita sa purpose sang Ginoo. Ginahimo ta kag kabaluta ang purpose sang Dios sa aton nga kabuhi. In Jeremiah chapter 1 verse number 5, ang pulong sang Dios nagsiling, before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou comest forth out of the womb, I sanctify thee. Ang Ginoo nagsiling, antes mapurma ikaw sa tiyan sang imo nga iloy, kilala ko ikaw. Kaginpain ko na ikaw. Kilala kita sang Dios. Gusto ko lang magatag sa inyo sang illustration. Pwede ko kahulam kay sa sinang abata. Ini nga bata, wala pa ni siya kagwa sa tiyan ni nanay niya. Kilala na siya namon ni mamaya. Because ginpangayo siya namon sa Ginoo. Wala pa siya kabati sa akon nga tingog, wala pa siya kakita sa akon. Ini nga bata, palangga na siya namon ni mamaya. Wala pa siya matubuan buot, pero kami nga duwa ni mamaya, kabalo na kung ano ang purpose sang sini nga bata. And sayman sa imo, wala ka pa kagwa diri sa kalibutan, wala ka pa matawo. Kilala ka na sang Dios. Palangga ka na sang Dios. Sayman sini nga bata. Wala pa siya kakilala sa amon, pero palangga na ni siya namon. And gusto ko maintindihan ninyo tanan mga utod ko, nga ang Dios may purpose sa aton nga kabuhi. Kilalaya ka, palanggaya ka. Kag dapat ikaw man, maintindihan mo na ngang existence mo diri sa kalibutan, may aragid sang purpose. Kag kami sang akon nga asawa, gatinguha kami nga inang bata mapadako para maintindihan niya kung ano ang purpose siya nga ari diri siya sa kalibutan. Kay once maintindihan niya ng purpose siya sang iyang kabuhi, kabalo na siya kung ano kurso kwaon niya, kung ano nga trabaho ang iya trabahoon, kung ano nga bagay ang iya nga himuon, kag kung anong mga desisyonon niya sa iya kabuhi pila ka adlaw, because kabalo siya sang iya nga purpose. Ang purpose na namon sa iya hindi para magdoktor, hindi para mag-abogado, o kung mag-engineer kag mag-contractor sa DPWH. Ang plano namon nga bisan ano matabo, maalagad gini sa Ginoo. And malipay kami kung maintindihan niya na nga amo na gali ang purpose siya. Nga anatawo siya sini nga kalibutan.
And amo man na sa aton tanan. Ang pamangkot lang, how do we know our purpose? Paano ta mababalaan kung anong purpose naton? Sa inyo, abe, paano ta na mabalaan kung anong purpose naton? Sample, nagbakal ko ni isang ining tawag siya ni measuring laser or meter laser. May amo ko ni isang una, galing pag sa Iloco, ilistaran, nadula. Nagbakal ko liwat. And then gingamit ko na siyang last week para mag-measure. Lipay-lipay ko. Kaya napuslan ko sa, kag napahapos siya pang akon nga trabaho, kaya pinduton mo lang, bisan ano kalayo, mga 100 meter na iyang ano mo, na distansya, pinduton mo lang, makuha mo dayon ang iyang distance. So napahapos siya akon nga obra, nagamit ko pa siya, lipay-lipay ko. So paano tana mabalaan kung ano ang aton nga purpose? Para na mabalaan ko ang gamit niya sini, nagkadto ko sa manual. Okay? So para man na sa aton, para mabalaan ta kung anong aton nga purpose, we need to know our Creator. Kinanglan ta kilalahon ang nagtuga sa aton. So nagkadto ko sa manual, ginbasa ko paano ini gamiton, paano nga magtumok, paano ini magtuon-tuon dira para makuha mong iyang distance. And then maintindihan ko ang purpose sang sining nga gamit. And amo man na sa aton, as long nga hindi kita magkilala, as long hindi kita magbalik sa manual naton, as long hindi ta makilala ang aton nga Creator, mangin talang-talang ang aton nga kabuhi. Nagapangabudlay lang ta diri sa kalibutan, pero ma-feel ta na nga wala sang fulfillment, wala sing kalipay. Di bala? Kung tatay ikaw, kabalo bala ikaw kung paano ikaw maging fulfilled kag malipayon nga tatay? Kung ikaw nanay, balaan mo bala paano mangin malipayon nga nanay kag fulfilled nga nanay? Ang mga malipayon nga ginikanan, amo na sila nga mga ginikanan nga gabi na gapuli sa ilabalay, aga pagabugtaw, gatrabaho, gawaswas obra, nagapulaw bugtaw, bisan lain matsyag, nagaobra. Because ang purpose nila, may bata sila nga pala eskwelahon. Hoping nga pila kadlaw, ang ilang nga bata makagraduate, makatibawa sila sa ilang nga kapigaduhon. May purpose sila. Amo na nga bisan budlay, fulfilled sila. Because may dalaganan ang ilang ginapangabudlayan. Pero kung wala kita kabalo sa aton nga purpose, wala kita gana sa aton nga ginahimo. Di ba la? Wala lang kung ano lang dahi. Mapawala ta di, mapagabi ta di, mapulaw ta di, o kung gastuhon ta ning kwarta, tati ko wala man. Wala man. So importante gid nga mahibaluan ta ang aton nga purpose sa kabuhi. Kuhaon mo na ang purpose sang tao sa iya kabuhi, lantawa iya kabuhi kundi padulong. Wala na sa kabalo. Isaiah 43 verse 7, even everyone that is called by my name. Ikaw bala ginatawag sa ngalan sang Ginoo? Yes. Kung ginakabig mo imo kaugalingon nga Christian, ginatawag ikaw sa ngalan sang Ginoo. Siling diri sang pulong sa Ginoo, for I have created him for my glory. I have formed him. I have made him. Ang general purpose naton is to glorify God. Klaro ina dapat tanan sa aton nga ang aton nga kabuhi dapat maghimaya sa Dios. Ara na da sa idalom ang pagsimba, pag-alagad sa Ginoo, paghatag sa aton nga kabuhi, paghatag sa ang aton nga time, pag-honor sa ginikanan naton, paghibalo sang kabubuton sang Dios, because we want to glorify God. Tanan ina nagahatag sang kahimayaan sang aton nga Dios, and dapat kabalo kita sina nga mga tinuga kag kabataan sang Ginoo. Si Jesus in Mark chapter 10, nagsiling siya in verse number 45, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life
a ransom for many. Kabalo ang Ginoo kung anong iya nga purpose. Nagkadto di sa hindi nga para serbisyuhan. Nagkadto di sa una-una iya nga pag-abot hindi para maghari, kundi para mag-alagad kag mapatay para baydan ang aton nga mga sala. Tingala ko nang kabuhi sang aton Ginoo 33 years lang. Pero ti kalipot. Pero sa 33 nga anyos nga ginspend ya diri sa kalibutan, ang iya kabuhi ang pinaka-fulfilled. Ang iya kabuhi ang pinaka-the best nga example sa tanan nga mga anak sang Dios nga dapat naton sundon. Because kabalo siya sang iya nga purpose. Wala siya nag-uyang sang iya nga tsimpo. And I hope sa aton tanan, amo man ang aton nga himuon, kung kabalo kita, kung anong purpose naton, hindi naton pag-uyangan ang aton nga tsimpo sa wala pulos nga bagay. The antidote of life's emptiness. Number 1, you need to have relationship with God. May Ginoo ka na bala sa imo kabuhi? May relasyon bala ikaw sa Dios? Anak bala ikaw sang Dios? O hindi pa? Ikaduha, resolution to follow God. Dapat naghuman ikaw desisyon nga magsunod kagid sa Ginoo. And number 3, you have that reason of existence or purpose of existence. The true antidote to life's emptiness is shifting from self-centered vanity to God-centered duty. Let us pray. Nagapasalamat kami Ginoo sa imo Ginoo sa sining nga tinion nga nabatian namo ng imo balaan nga pulong. Ginoo, kabay pa ang amon nga mga natun-an maplikar gidayon namon sa amon nga kabuhi. Kanugon sang mga tsimpo nga amon ginauyang sa matag adlaw-adlaw nga tanan, kag kanugon man sang amon nga mga effort kun ginbutang lang ni namon tanan sa amon nga mga handom nga dutan-on, o kon sa relasyon nga hindi husto, o kon sa mga bagay nga hindi labing importante sa tanan kag hindi maga tiner sa eternidad. Ginoo, nabatian na namon ang eksperyensya ni King Solomon nga wala siyang kalipay, wala siyang kalinong, wala siyang satisfaction and fulfillment sa isa ka tawo nga nagalagas sa mga butang diri sa kalibutan. Ang kalipay nga matudtuod among paguman sang personal nga relasyon sa imo anak nga mo si Kristo Jesus. Kag ang paghandom nga magsunod sa iya. Kag Ginoo, paghibalo sang amon nga purpose kun nga ari kami diri subong sini nga kalibutan. Kabay pa Ginoo, magamit ini namon nga mensahe bisan diin man kami makalambot sini nga kalibutan kay di kami malipat kag magtalang sang amon nga himuon sa kabuhi. Salamat sang imo nga bugay sa amon kun sa diin may kabuhi kami subong nga ma-enjoy kaupod sa amon pamilya, kaupod sa amon mga kauturan, kag makaalagad pa kami sa imo. Gaay kami Ginoo sang tsansa nga malawig pagid ang amon nga pagserbisyo sa imo. Para Ginoo mahatag manamon sa imo ang pagimaya sa imo nga ngalan. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus, amon manuluwas. Amen and amen.